Okay, eto na po. Nalalantad na po kung sino ang sinungaling at sino po yung sumusunod lang, no? Sa dikta ng kung sino. Alam niyo po, napatunayan na ng mga tao, pati po yung mga maka-Marcos, hindi na po nila ma-deny, no, na may dokumento po na tinatawag na BICAM report. At pero nilinaw po ni Ungab, hindi po separate na document yan. Yang dokumento na mula sa BICAM, yan po ang magiging batayan, no? Yung pirmadong dokumento sa BICAM, pirmado ng mga chairman na si Grace po at saka to si Saldico, na parehong hindi po nagsasalita ngayon. Yan, dyan kayo magtataka. Bakit kung sino-sino nagsasalita, yung mga involved ayaw magsalita, no? Malinaw na po ngayon na may mga blanco po sa pinirmahan nila. Ano sabi ni Tatay Digong, ulitin ko lang uli. Pag nag-leave ka ng blanco dyan, nangangahulugan na parang namigay ka ng blankong cheque. Bahala na yung pinagbigyan mo kung magkano yung ilalagay niya. Wala pong akusasyon si Ungab, si Congressman Ungab, si President Duterte, at lahat po ng taong nakakasubaybay ngayon, lahat po ng taong marunong mag-isip, wala naman pong nag-aakusa. Nasa GAA, may kulang-kulang. Ang linaw po, si Ungab mismo ang nagsabi na ang tinutukoy nilang dokumento, yung dokumento ng BICAM. Pero ang problema po, no? Ang problema po, etong dokumento mula sa BICAM, pag pinirmahan ng Pangulo, yan na yung GAA. So ang sabi po ni Ungab, from na pinirmahan yan, mula nung pinirmahan yan ng mga chairman ng senador at mga senador at congressman na sa kabutihang palad, yung mga senador po natin, si Senator Bongo at saka si Senator Bato, ay hindi po nagpalinlang, hindi po pumirma. Magiging batas po yan pag pinirmahan na ni BBM. Ang tanong, ang sinasabi ni Ungab, sino yung nag-magic? Nagkaroon ng magic eh. Nagkaroon. Pagdating sa GA, nagkaroon. Lahat po ng tao ngayon nagsasabi, who fill the blanks? Lahat na nagsasabi, maski po yung dilawan na si Shelo Magno, nagsasabi, ngayon po, bumaliktad na, kakampi nyo to ha. Wala po magsasabi na hindi nyo kakampi to si Raul, Si Raul, Manuel, kakamping nyo yan. Numero unong tagabatikos yan ni Sara Duterte at ng mga Duterte. Hindi po nila matitiis eh. Di ba? Na pasinungalingan. Yung hawak niyang kopya, totoo, may mga blanco. Yan po ay balita na. Magtatanong, baka sabihin na naman ng mga bugok na hanggang ngayon ay ayaw, saradong-sarado sila. Kaya hanggang ngayon, di nila naintindihan yung proseso ng ng pagbabudget. Lahat po ng mga tao sa Pilipinas, maliban lang sa mga loyalists, alam na kung paano mag-budget. Yung iba, shock na shock. Ang gagaling daw ng DDA sa budget. Hindi po kami magaling. Nung isang linggo, wala po kaming kaalam-alam. Ngayon, meron na. Alam na namin yung pasikot-sikot. Nakikinig kami at nanonood eh. Hindi katulad nyo. Pag sinabihan kayo, yun na. Ang dami pong nahuhuling nagsisinungaling ngayon. Nakakaawa po. No? Yung nabulungan lang. Huwag na nating sabihin kung sino yung mga nabulungan lang. At inatake ang Pangulo, dating Pangulo, at sinabing, he is a liar. Hindi siya liar. Lawyer siya. Pero mas nakakaawa po. Ako, naawa po talaga ako. Dami po nilang ginawang drama ngayon sa Quadcom. Wala na pong talab yan. Manumpa man si Abante tsaka si Dan Fernandez. Manumpa man kayo. Wala na, kunwari kayo ay para pag-usapan lang.
ayaw namin kayong pag-usapan. Kinontempt nyo na naman si Grijaldo. Ano po balita pa ron? Wala nang talab po yan. Ganyan naman kayo. Ini-invoke na yung right against self-incrimination, kinontempt nyo pa rin. Ngayon lang po ako nakakita. Pero wag na natin pag-usapan yung mga papansin. Alam nyo naman, akala nila, ganun pa rin. Siyempre, nakakasyak nung una yun. Nakakasyak po na lahat ng mga anturing ninyo sa mga resource person nyo ay mga kriminal o anong tawag doon? Akusado. Wala na pong ano riyan, wala na pong talab sa mga tao yan. Yang Quadcom na yan, ang may talab po yan sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Kasi binanatan na nga yung paraan ninyo. Binanatan na nga yung paraan ninyo na pagkontra sa pananaw ninyo ay kinokontempt nyo. Yun pa rin ang ginagawa ninyo. 2 milyon na nga ang lumabas para ipakita na ayaw na namin yung ginagawa ninyo sa Quadcom. Ginawa nyo pa rin. Yun po ang nag-iisip ngayon. Nag-iisip po na susunod na hakbang, yung pamunuan po ng Iglesia ni Cristo. Malamang. Ako, hindi ako Iglesia ni Cristo. Pero kung 2 milyon na nailabas namin at lahat po ng sinabi namin doon ay hindi pinansin, tuloy pa rin ang Quadcom sa mga ang dami pong problema ng Pilipinas, no? Ang dami pong problema ng Pilipinas. Kahirapan, kawalan ng trabaho, walang nag-i-invest sa Pilipinas, walang turistang pumapa. Hindi naman literal yung mga yan. Ibig ko sabihin, ikumpara nyo sa mga nagdaan, no? Kokonti, yan, yung pala, kokonti ang turistang pumapasok sa Pilipinas. Yan po ang dapat nyong lutasin. Matataas ang presyo ng agricultural products. Tayo, agriculture tayo. Umamin, kahit po hindi, yung palusot naman ni Raul, pag-amin po yun na 3 taon na akong congressman, wala pa akong alam eh. Kasi sabi niya, bago lang ako rito. Hindi po katwiran niyang bago. Dapat hindi ka pumasok. Kung ikakatwiran mo, bago. Pero okay na rin yan kasi napatunayan mo na hindi nagsisinungaling si President Rodrigo Duterte. Kung inakusahan siyang nagsisinungaling at hindi pala nagsisinungaling, sino yung nagsisinungaling? Alam nga naman pareho silang hindi nagsisinungaling. Pwede rin naman, no? Pwede rin naman yung isa, si Duterte hindi nagsisinungaling, yung nag-akusa naman sa kanya, pwede rin naman hindi siya nagsisinungaling kasi baka talagang nauuto. Kung ikaw ay hindi mo kayang unawain, may nagfi-feed lang sa'yo na mag-isip-isip ka po, Mr. President. Kasi kitang-kita na ng mamamayang Pilipino. Maski mga tauhan mo, ano sabi ng DBM sa opisyal nilang pahayag? Iba naman yung ang pinapakita naman ni Ungab. Sila na rin mismo. Hindi lang tinukoy si Ungab. Ang pinapakita naman ng mga misinform yata ang tawag o basta ganun. Ang pinapakita naman ng mga kalaban, yun na lang, ay BICAM report. Yun na nga eh. Ikaw na nga, DBM na nga nagpatunay. At sinasabi ng DBM na wala talagang blanco sa GAA. Yan din naman ang sinasabi ni Ungab eh. Pagdating sa GAA, mula BICAM, papunta ng presidente, mayroong nag-magic sa budget. Nagkaroon bigla ng figures. Sakto rin. Ganyan din yung sinasabi.
Yun na nga, iba po yung hindi niya alam sa nagsisinungaling. Yung nagsisinungaling, outright nagsisinungaling. Oh, 'di ba? Katulad po nitong dalawang senador na to, Gatchalian at si Villanueva. Kaya mas masarap tutukan to eh. Pero pansinin naman natin yung mga nagpapapansin. Oh, si Tulfo, 'di ba? Yung timing, di natin masasabi kung yan ba ay sadya o ano, no? Pero yung mga panawagan na pagbaban naman kasi ang laking balita po niyan nung unang nanawagan siya na iban yung ano eh. Yung mga manggagawa sa Kuwait eh. Kasi pati mga taga Kuwait na papunta na nag-react sa kanya dahil hindi natin napadala. Ano kaya nangyari ron sa mga manggagawa? Naalala niyo ba yun? Galit na galit. Ha? Papunta na sila ng Kuwait pero dahil nag-ban tayo, dahil dito kay Tulfo, ngayon ba susundin na naman ng gobyerno si Tulfo? Eh walang pumansin. Alam niyo po yung mga formula po ninyo, ang formula ng Quadcom, formula ni Tulfo, bumabalik sila para eto nung tinalakay ko tong Kuwait, sikat na sikat ako rito. Ako ang center ng attention. Hindi niyo po kayang agawin ang pagiging center ng attention niyo dito ngayon sa kapalpakan sa budget, no? Hindi niyo po pwedeng agawin yung moment to. Kanya-kanyang moment yan. Tapos na yung moment niyang Kuwait. Di ba? O, ang dami reaction kay Tulfo niyan. Yung pinaban niya yung mga manggagawa natin sa Kuwait. Ang dami po reaction. Baka gusto uli ng attention at reaction. Kaya meron na naman ito. Ikalawa, ito pong Quadcom. Meron pa silang nanumpa pa si Fernandez tsaka si Abante. Alam niyo po, pag pinanood niyo, kasi ano na raw sila, testigo na raw sila eh. Panoorin niyo po. Yes or no lang ang dapat nila isagot, hindi rin nila kaya yung yes or no. Di ba? Tinatanong lang sila, answerable by yes or no. Nagpapaliwanag din sila. Bakit hindi nyo kinontempt? O kaya sinigawan, yes or no lang. Yan dalawang yan mahilig pa magpa-yes or no eh. Pero nung tinanong si Abante, hindi niya rin nasagot ng yes or no lang eh. O, yun po yung ibig sabihin. Sa practice, mahirap po yung sinasabi nyo. Na wag mga twiran, yes or no lang. Dahil kayo, nung tinanong, hindi nyo rin kayang sumagot ng yes or no lang. Hindi nga po, nag-ingay nga po, mali po yan, Mr. Sange. Nag-ingay nga si Tulfo ngayon. Sino bang Tulfo? Dalawa yung Tulfo eh. Erwin ba? Rafi naman ngayon yung nag-ingay. Nag-ingay po kahapon eh. Iba po yung hindi nag-ingay. Iba po yung nag-ingay pero walang pumansin. Wala pong pumansin. Opo, si Rafi Tulfo po nag-ingay kahapon. Wala pong pumansin. Galit na galit nga eh. Naghamon nga na wag na tayo ngayon. Tulfo wants total OFW deployment ban to Kuwait. Wala pong pumansin. Di ba? Si Erwin Tulfo naman, kada buka ng bibig ni Erwin Tulfo, napapahamak siya. Baka may nagpayo, wag mo na ibuka yung bibig mo. Okay, balikan natin to. Ano yung sinasabi mo, Sherwin Gatchalian? No? Ni-review ng team ko yan. Walang nakitang blanco. In fairness po, UNTV, may nakasagot na po ba? Ano lang po, no? Kanino ba yung UNTV? Alam ko po, religious din yan. Eh. Kanino po yung UNTV? Kasi mapagkakatiwalaan lang natin, Net 25. Iglesia ni Cristo, yung SMNI, KOJC, kay Senator Pastor Quebuloy. Yung kala Eli Soriano ba yan, UNTV?
O, tignan nyo po. Yung sa